Kumpirmado na ho na si Renz Abando ay magiging free agent na ngayong taon bago pa man magsimula ang next KBL season. Mukhang papakawalan na nga ng anyang KGC si Renz Abando. Nagtataka lang ako kung bakit ginawa ito ng anyang. Dahil ba sa kanyang natamang malaking injury sa likod? At dahil nga dyan binabalot ngayon ng malaking offer si Abando mula sa PBA, especially sa Ginebra. Papayag na kaya this time si Renz? At speaking of Ginebra, Tyler Tio, mapupunta na raw ngayong season sa Ginebra. Kapansin-pansin din na todo papuri si Coach Tim kay Tyler Tio kahit hindi siya naglaro. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hindi ko akalain na magiging masama pala ang tama ni Renz hindi lang sa injury kundi pati sa mismong career niya. Sa totoo lang, akala ko hindi na siya bibitawan ng anyang KGC dahil sa fanbase na naibibigay niya tuwing laban at kanyang capacity sa paglalaro. At ngayong wala na si Renz sa kanila, good luck na lang sa pagbaba ng numbers ng fans ng anyang KGC. At eto, dahil nga wala na si Renz, may sumalo agad sa mga bigating teams, hindi lang sa overseas kundi sa mismong liga natin sa PBA. Kung Ginebra ang pinakaunang pumasok sa isip mo na team, tama ka. Ginebra talaga ang gustong sumalo sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nagustuhan ni Coach Tim ang athleticism na dala ni Renz at isa pa napaka-versatile nito. Isang high flyer, high leaper, magaling sa perimeters at 3-point field. Higit sa lahat, grabe sa rebounds at grabe kung dumepensa. Sa pagkakaalam ko, si Abando ang isa sa may pinakamataas na percentage pagdating sa steals at blocks sa KBL. At alam naman natin na KBL na ibang klase din ng pisikalan dyan. At itong magandang experience ni Renz sa KBL ay isang magandang garantiya na siya po ay pro na talaga. Naalala ko dati na sinabi ni Renz na kapag may fallback daw ang mga overseas players, at least meron naman daw PBA na mapapasukan. Bali kinonsidera pala ni Renz yung pagpasok sa PBA balang araw. At 60% masasabi ko na mangyayari yan. Bakit 60 lang? Dahil hindi lang naman PBA ang nagkaka-interest sa kanya. Pati pa ang Japan B-League na di hamak, mas malaki magbayad kaysa PBA. Meron din siyang offer sa Taiwan League at may offer sa training sa Europe Camp. At hindi malayon sa labas pa rin ang destinasyon ni Renz. Para sa akin, pinakamalapit sa lahat ay ang Japan B-League. Siyempre, saan ba dapat pipili si Renz? Sa overseas leagues, pero hindi pa naman kumpirmado kung sa Japan B-League siya mapupunta. Anong malay natin? Baka makuha pala siya ng Ginebra. Swerte naman ng Ginebra kung ganun. Kasi kapag nakuha nila si Renz, parang meron na silang Scottie na times 3 version niya. Tamang-tama na wala si Scottie ngayon kasi injured. Dahil sikat si Renz, mas sisikat pa ngayon ang pinakasikat na ball club sa PBA, ang Ginebra. Sa palagay niyo mga quiz, makukuha kaya ng Ginebra si Renz Abando or sa overseas leagues pa rin ang destinasyon niya? Tara, next update. Speaking of Ginebra pa rin, Tyler Tio, kukunin na rin nila bago pa man matapos ang conference na to. Alam nyo ba na todo papuri si Coach Tim kahit hindi naman naglaro si Tio? Napansin ko ito na flirting daw si Coach Tim kay Tio. Since nung nagpakitang gilas ito laban sa kanila, parang future LA Tenorio daw ang nakikita ni Coach Tim sa kanya. Mukhang hindi na nga mapigilan si Coach Tim sa pagkuha kay Tio, lalo na malapit na rin magretiro si Tenorio kasi hindi na siya pwedeng ibabad sa game dahil kailangan magdahan-dahan sa kondisyon niya. Si Tio ang nakikitang perfect fit na panghalili sa kanya. So kung ito nga ang plano ng Ginebra sa kanya na gawing panghalili kay Tenorio, ibig sabihin mabibigyan si Tio dito ng extra minutes at sakto na ang gandang araw ng pinapakita ng rookie nila na si Rafku. At itong rookie na to ang isa sa mga ipapalit para makakuha nila si Tio. O diba? Hindi ba kayo nagtataka na binigyan si Ku ngayon ng good minutes dahil may balak sila na iba para isipin din ng Phoenix na mukhang okay naman si Ku. Para ang ginawa ng Ginebra, minamarket nila si Rafku para makapag-invest ng much better guard. Walastik na plano yan. Ganun ang ginagawa nila. At yun nga ang nangyari doon sa ibang Ginebra rookies gaya ni Ken Salado, Prince Capiral at iba pa. Para sa akin may laban si Tio. Mabilis niyang mapapatunayan ang expectation sa kanya. Nagpapabata din ng Ginebra mga quiz. At dahil maraming players ang Ginebra na athletic, ibig sabihin dapat maraming guards din ang initiator gaya ni Tenorio. At yun nga ang karakter ni Tio mga quiz. Hindi magtatagal, makukuha na rin nila si Tio. At kapag nagpadala ang Phoenix sa pakulo ng Ginebra, isa lang masasabi ko, kapag nagpakatanga sila, sayang na sayang yung nabuo na core ni Coach Jamaica Jarin. Sisirain lang ng big team na to. Naka Final Four pa naman sila tapos mabuwasak lang. Dapat magdagdag sila ng mga mas may quality, hindi yung manguha sila ng tira-tirang players mula sa ibang teams tapos wala na. Wala na ulit Final Four, diba? Pero kapag ipinush talaga ng Ginebra, wala na tayong magagawa.